Guys, good morning. Inutusan ka? Kuha ko sa simbahan yung i-upload ko ngayon. Okay, guys. Amen. Makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lumang nagkasasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa makapangyarihan ng Diyos, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Amen. Ang gaganda ng mga suot. Sa unang pagbasa, kayo ng babae, laging mag-aaway. Bilbilya, laging magkalala. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis.
sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain ko ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa ikalawang pagbasa, nagpapahayag na tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, awa at biyaya dahil sa ating mga gawa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kaniyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaubong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kaniyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kaniyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na ipinalagana ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po muna. Noong
nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. At ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ina, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po tayo nakatayo. Maaari na po tayo po. Ang ating sinapakalat ang dito sa pagkakaan ng sasama o sa dito sa proseso sa ating Lord. Father Mike, ang ating buting space at ikaw po. Ang ating mga pinamahal at pinagalan ng tulong ito at ating mga kalma o ang Lord kayo Lord ng Panginoon at ang kanyang mga butihin konsep ko ng sa kanyang Panginoon ng Panginoon ang ama ng ating pagkagal Panginoon pagkagal din ng Krista at ang kanyang mga butihin pagkagal ang ating pastoral council ang ating pastoral council maraming na mahal mga kapatid kay Kristo mga kapatid maraming pong salamat sa inyong pagkala sa pagkakita ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagkakala at ay natin ko na isang kamisa sa kapistahan ng aming parokya sa Maria ng Kapayapaan. Pagkakita ng Diyos sa inyong pagpapatol, inyong pagpapalis at pagpapakasal ito pang makalagay ng pagkasiba at lahat ang ating ginagawa ay may halaga o ikaulutan sa Diyos. Ang Diyos ang ating pinagpipala, ang Diyos ang magkakaroon sa atin ng pagpapala, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng biyaya. Mga kapatid, maraming salamat. Purihin mo natin ang Panginoon. Katabi sa kaliwat kanan, isang kapistahan ng ating parokya. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Mga kapatid, sabihin ko namin sa ating katabi sa lipanan sa Happy Fiesta. salamat sa iyong pagkakita sa iyo. Maraming salamat. Kapatid, maraming salamat. Mga kapatid, nagtanong mo naman sa iyong sarili, ano ang nais natin sa ating kahanan, sa ating paaralan, sa ating bayan. Ano ang nais ko sa iyong makikipagtulong sa Kanya, sa iyong makikipag-usap o inaya, lilipat ko sa lahat, nais mo ay maging mapayapa, maging kapayapaan, ang manahan, ang maghapon, ang maliit sa ating lahat. Hindi ko pa na kung saan sa simula ng taon, ang ating pagbati ay peaceful New Year, prosperous New Year,
Muling pagkabuhay ni Jesus sa kanyang unang pagpapakita sa kanyang halaga, ang kanyang naging salita ay sumayo ang kapayapaan. Sa kabila ng ginawa sa kanila, pinagpasan ng Diyos, pinaglapan, pinako sa Diyos, umatay sa Diyos, ang kanyang unang salita. Hindi pagkatol, hindi paghusga, hindi paninisi ng Diyos kapayapaan. Hindi pa sa Santa Misa ang ating pagbakit ay sumayo ang kapayapaan. Ano ang nais natin? Kapayapaan. Kapayapaan. Mga kapatid, paano natin ito maghandala? Paano natin ito matutupad? Paano ito mangyayari sa atin? Ang pagmanda sa pagkalaan ng mahalagang tola ay ang pinag-ibalit. Ang buhay niya ay kapayapaan. Ang ipinakita niya ay kapayapaan. At napaganda sa ipinagdilaw natin ang kapistahan ng mahinang sa panahon ng Kwaresma. At ito ang ating gagawin pagkilalayan na kung saan ang kapayapaan ay ating nakikita sa ating mahalina higit sa lahat ngayon sa panahon ng Kwaresma. Mga kapatid, una, tandaan mo natin ang pagiging kapayapaan ay hindi natin pinupunan ang ating sarili, hindi tayo makasarili. Tandaan mo natin, yan at sigurado na ang Birhen Maria ay may plano sa buhay. Ilang babae, ilang lalaki. Meron siyang pinapangarap, meron siyang iniisip, marami ay pagiging magkakaroon ng magandang tungkulin na ulit sa bayan doon sa kanyang pinitihan o kaya magkaroon ng masaya, mabuti at maraming kapamilya. Subalit, nung dumating sa kanya ang mensahe at ang kanyang at kapatid niya ang plano ng Diyos para sa kanya, mga kapatid, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Inisip niya ang balak ng plano ng Diyos. Inisip niya ang iba, ang pagkahalagan, ang sanlibutan, hindi ang kanyang sarili. Mga kapatid, napakaganda sapagkat sa unang pagbasa, nakita natin, dumating ang kasalanan, dumating ang kamatayan. Bakit? Dahil sa pagsuway. Sinuway ni Eva at Adan ang utos ng Diyos. Inisip nila, hindi ang utos ng Diyos, hindi ang kaloob ng Diyos, hindi ang pamamaraan ng Diyos. Inisip na, masarap ang utas sa gitna ng kami ay nabiging Diyos. Malalaman namin ang lahat. Ang kailang inisip, ang kailang sarili, ang kailang ginawa para sa kailang sarili. Ang mahalin na, inisip niya ang Diyos, inisip niya ang sanlibutan, inisip niya ang kaligtasan ng lahat. Mga kapatid, una sa lahat, nakakaroon ng kapayapaan kung iisipin natin, hindi ang ating sarili, pagkos ang Diyos. Pero ang gusto, pero ang nais, subalit kasi ito mabuti, pero mas magandang plano para ang Diyos sa akin. Uunahin ko ang Diyos. Diyos muna, Diyos ang una, wala lang iba. Ang kasalanan ay dumating because of selfishness. Ang kaguluhan ay nagagalan dahil sa pagkamakasarili sa selfishness. Walang kapayapaan kung ating tapusan pinupuna ang ating sarili. Kapatid, sa selfishness, pagiging makasarili, may kaguluhan. Pero tapusan pagtatalian, may liwaan, walang kapayapaan. Sa makatuwid, ang kapayapaan ay nakakamit sa pagsunod sa pagtutupad sa utos. Sa utos ang usahay. Higit sa lahat, sa utos ng Diyos at sa utos na pinagkatuwang sa atin
muna bago ang aking sarili. Amen. Amen. Mga kapatid, ikalawa, dumarating ang kapayapaan kung tayo ay naroon na kung saan may pagmamalasakit, may pagmamalasakit. Ano ang unang ginawa ng mahal na ina? Kung binanggap niya ang karangalan at ang mensahe at ang mabuting balita kasi maging ina ng tagapagligtas, ano kanyang ginawa? Hindi niya kinongratulate ang kanyang sarili. Hindi siya pumunta sa silid at siya ay nagdulog lang at sinabi niya sa kanyang sarili, ang pusay-pusay ko naman, ang galing-galing ko naman, hindi ko. Ano ang kanyang ginawa? Lang malasakit. Siya'y lumabas, siya'y lumakad, siya'y naglingkod. Mga kapatid, hindi na niya na kung saan naghintay na siya'y utusan o hilang ng tulong. Siya na ang nag-usap, siya na ang lumabas at pumunta siya saan? Sa kasalan, sa Kayang Galilea upang iligtas ang bagong kasal sa nagigitong kailangang pagkaubos ng anak. Ando siya nagpresenta na kung saan tumulong at tumama. Siya nagpunta. Ano kanyang ginawa? Pinuntahan niya kanyang pinsan si Elizabeth na kabuwanan ng kanyang panganganak kay Juan Bautista. Si Elizabeth ay poong at matanda na sunod lang sila kay Juan Bautista. Tiyak at sigurado na natakot na niligalig si Elizabeth sa panganganak dahil matanda na siya at paul pa. Subalit anong ginawa ng mahal na ina ang Birhen Maria, hindi na kailangan pang sabihan o utusan. Siya ang nag-usap, siya ay lumabas, siya ay tumulong at tumawag, siya ay nagtulong. May kapayapaan, bunga ng paglilingkod. Merong kaligtasan sa paglilingkod, mga kapatid ko, may kagaluhan, may kaguluhan, kung ikaw ay kung saan iiwas sa tungkulin, lalayo sa lalunin, at ikay hindi makikita, hindi makakasama ng iyong kapwa na kung saan naghihintay na sa iyong lapitan, kausapin, tulungan at kamayan. Ang pagmamalasakit, mga kapatid ko, ay kapaligtaran ng pag-iiwan. Ibig sabihin, alam na natin na dapat tulungan. Alam natin na dapat nakusan na bayan. Alam na natin na dapat natin lapitan at puntahan at kausapin. Hindi natin ginawa. Tayo lumayo, ating pinagsaya at sinayang pagkakataon, tayo ay nagmatigas at nagmanhid sa wikang Ingles, mga kapatid ko, ito po ay indifference. Alam mo, pati mo, ibigay sa iyo. Upang sa ganon, ikaw ay magmalasakit, makatulong. Sumalit sa lahat natin ng pagkakataon, kaya pamaya, hindi kumilos, kapatid ko, walang kapayapaan, walang pagtuluhan. Mga kapatid ko, may dahil na pagkakasala, nagiging lugar ng kasalanan at nagahapit sa kanya. Dati-dati ang buhay na iba't masasalan, masaya, maganda at mabuti. Walang kamatayan, walang kasalanan. Subalit hindi sila nagmalasakit sa isang isa. Ang ginawa pa ni Eva sa unang pagpasa ay itinahan ang kanyang kasama. Malihit, walang pagmamalasakit, indifference. Ang kasalanan ay nagsisimula sa kanya. Sin, selfishness, indifference. Walang kapayapaan dahil saan? Kasalanan, selfishness, indifference. Amen po ba?
Mga kapatid, ikatlo, pero kapayapaan at kaligtasan dahil saan? Dahil sa pag-ahandog, dahil sa pag-aalay o masasabi pagbibigay. Alam na mahal na Birhen Maria ng kanyang pagpuli ay ingatan at alagaan ang kanyang anak na si Jesus. Ingatan at alagaan. Hindi para sa kanya. Hindi niya ang piling na susunodin at alagaan kung saan pagdating ng panahon dapat niyang hayaan na lumabas, lumakad, mag-isa ang mahal na Panginoong Jesus upang mangalan, umiwas, umiwanan, lumayo sa tahanan, makiisa, makisalamuha, makipagtagpo sa tao upang sa Lord, kanya nang galapin, kanya nang tapusin, kanya nang simulan ang balak ng Diyos Ama na iligtas ang tao. Alam niya, hindi siya naging sagabal, hindi siya naging balakid o hadlang sa balak ng Diyos Ama. Hindi niya sinabi, ako ang paglingkuran. Dito ako na sa aking tahanan. Hindi po hinayaan niya na lumabas ang Panginoong Jesus. Nung sinabi niya na kung saan, gawin ninyo sa mapupusan ang alimanggap na Biblia, sasabihin niya sa iyo, sa kasalan sa kanang Galilea, ito ay panintulot at paalala anak, oras mo na. Oras mo na para sa tao. Tapos na ang oras mo para sa akin. Ikaw ngayon ay para sa tao, mga kapatid. Ika'y tanda ng pagkakas ito. Ibinigay sa iyo ang katayuan niya. Ipinagkalog sa iyo ang kapangyarihan niya. Pinagkalooban ka ng kayamanan, katungkulan, kasigatan. Hindi para sa iyo, mga kapatid ko, hindi para sa tao, hindi para sa balang, hindi para sa simbahan. At kapag hindi natin ginawa, kapatid ko, ano sinasabi sa akin? Ano sinasabi sa akin? Pinabayaan mo ko, tatay. Pinabayaan mo ko, father. Pinabayaan mo ko, kapitan. Di ba? Ang kasalanan, kapag ito ay nagsisimula sa selfishness, indifference, nagpabaya ka. Therefore, negligence. And that is sin. S-I-N. Selfishness, indifference, and negligence. Walang kapayapaan. Bakit nagpapaya ka? Walang kapayapaan sapagkat palagi kang sinisisi tinatanong. Bakit hindi ka naging tunay na ama? Bakit hindi ka naging tunay na ina? Wala kaming makain. Hindi mo nasilog ang aming tahanan, ang aming bahay. Hindi mo ako pinagpaaral. Hindi ka nagtrabaho. Hindi tamad-tamad at tutulog-tulog. Nagpapaya ka. At dahil sa kapapayaan ito, may kaguluhan, may paninisi, mga ito, wala na kaligtasan. Ang pangarap ay hindi natupad. Ang pagtitiwalay na sila, ang buhay ay naging pito. Subalit kung gagawin natin, ginawa ng mahal na Birhen Maria, kanyang anak, ipinagkaloob niya, hindi siya naging tumutol, hindi siya sumalabang, hindi siya sumuwag sa buti sa Diyos. Anak, oras mo na, at kahit mga kapatid mo, masakit sa isang ina, na makita niya ang kanyang anak, ay dapat ay kapipigatan, hindi ba? Masakit sa isang ina, na mananasan ng pag-isa ng kanyang anak. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya nagdamdam o nagtampo na nagtilig siya sa pinasang Ebanghelyo, sa paanan ng Diyos, nagtiwala, sumang-ayon sa Diyos, at kaya siya napasakot sa pamamaraan ng Diyos. Ito
na kung saan binigyan ng Diyos ng tungkulin na ibigay ang nasa iyo para sa tao upang sila'y tulungan mo upang sila ay na kung saan umangat umasensyo ang kanilang pangarap ay natuwa. May kapayapaan dahil tayo tumalikod at tayo tumalikod at ating pinalitan ang kasalanan at ang kasalanan kapatid ko sa simpleng salita ay sin, selfishness, indifference, and negligence. At may kapayapaan kung ang sinabi ng kasalanan ang ito mga kapatid ko ay ating pagsunod, ating pagtilikod, ang ating pagkahalo. Hindi makasarili, hindi po kamusan pangit at may pagmamalasakit, hindi po nagpapakaya at may nagpapakaya bagos, hindi sa lahat, naroon ka ang maglingkod at maghandog. Mga kapatid, ano ang nais natin sa ating tahanan, sa ating bayan, sa ating simbahan, kapayapaan? Ano ang nais natin sa ating pagkakito, sa bawat isa, sa ating ugnayan, kapayapaan? At tingnan na, iwasan natin ang kasalanan. At ang ating pag-iwas, mga kapatid ko, iwasan kasalanan, sin, selfishness, indifference, negligence. Bago sa gawin natin, ilapit natin sa ating ang mahalaga, pagsunod, pagtilikod, pagkakilod. Yan ang kapaligtaran ng kasalanan. At dahil ito, merong kaligtasan, may kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahalaga ko ngayon ang ating malang at Palataya ko sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga hubad ay mabihisan at mapanumbalik ang mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang mapagtuloy ang mga manlalakbay at kalamayin ang mga nababagabag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang magalaw ang mga may sakit at ang mga napipili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan.
gawin ito sa pag-alala sa akin.